Magandang araw mga kaibigan. Malungkot na balita na naman ang pag-usapan natin ngayon. Noong panahon ni former President Rodrigo Duterte, ang mga adiktos, binidiktos ang nasasawi. Ang mga pulis natin, kung may masawi man, paminsan-minsan lang. Ang mga pulis natin nung una, may sila, kumpiyansa, dahil alam nila na sa likuran nila ang total support ng administrasyon. Kaya matapang nilang ginagampanan ng kanilang mga tungkulin. Ngayon, nakakalungkot. Ito, balita, 2 pulis nasawi dahil pinagbabaril ng mga adiktos, binidiktos. Ito, balita ng ABS-CBN, bago lang, 1 hour ago. 2 pulis patay sa buy-bust operation sa Bukawi by Liza Aquino, ABS-CBN News, published March 8, 2025, 5:50 p.m. Patay ang 2 pulis matapos mauwi sa engkwentro ang ikinasang buy-bust operation sa Barangay Tambunong, Bukawi, Bulacan, alas 12 ng tanghali nitong Sabado. So ngayon lang, araw na ito. Ayon sa paunang impormasyon mula sa Bulacan Provincial Police Office, pumunta sa sitio Tugatog ang anti-drug operatives ng Bukawi Municipal Police nang bigla umano sila paputukan ng hindi pa nakikilalang salarin. So, sila ang naunahan. Dead on the spot ang isa sa mga pulis na isang staff sergeant, habang dead on arrival naman sa ospital ang isa pang staff sergeant na kanyang kasamahan. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang manhunt operation ng Bukawi Municipal Police Station upang matunton ang nasa likod ng krimen. So, yun po ang masakit na balita. Kawawa itong mga bayani nating pulis. Ibang-iba talaga. Kasi alanganin ng pulis ngayon dahil maireklamo sila ng human rights violation. Kaya, nag-iingat sila, ayun, sila ang nauunahan. Ito, magbasa tayo ng mga comments. Kati Hilario, yan, ganyan dapat yung pulis ang madadali, tapos suspect. Safe yan ang gusto ni Senator Virus. Low crime yarn. Dondon Ralyeba, lumalakas loob ngayon ng mga adiktos. Handa nang pumatay ng pulis. Ray Huerta, kawawang mga pulis. Dati mga kriminal at mga adiktos ang pinapatay. Ngayon, pulis na ang pinapatay. Tapos, sabihin, bumaba ang crime rate. Bisdak nga hilas. Ang baba ng krimen. Yung kasi ang mamayabang ngayon ng administrasyon sa pahayag ng Yusek Claire Castro, sabi niya, mas mababa ang crime rate ngayon, panahon ng Marcos Jr. administration kumpara panahon ng Duterte. I don't know kung alin ang paniwalaan ng taong bayan. But to me,
pag gabi ngayon, hindi na ako lumalabas dahil hindi na ako ligtas basta gabi dahil naglipana na naman sila. Bumalik na. Marami akong nakakausap kahit saang lugar, mga tao, yon ang reklamo nila. Bumalik na naman yung dating kalakaran. So, Christine Kyra, pag ang poser kasi ang nabatay, extrajudicial killings. Mercy Tinagsa Cabanyero, yan ang bumaba ang crime rate. Saan na ang human rights ngayon? Pag kriminal at adik ang namatay, may human rights. Ibang klase talaga, palibhasa convicted criminal nga nasa kongreso. Condolence to the bereaved family. Ito na lang ang ating kwanis, ang ating pakikiramay sa pamilya ng mga yumaong pulis, mga bayaning pulis natin ito na nagsakripisyo. Ganon din, maisingit ko na lang ito. Yung dalawa nating bayani, magigiting na fighter jet pilots na namatay sa Bukidnon. Dinala na ang mga labi nila sa Villamor Air Base ngayong araw, ngayong hapon. Nako, nakakalungkot. Ang Commander-in-Chief, ang Presidente, hindi man lang sumalubong para magbigay parangal sa namatay nating mga piloto. Hindi daw naka-attend ang Pangulo dahil sa isang urgent matter. So ang pina-attend lang ay ang Special Assistant to the President, Anton Lagdameo. Ang tanong ko, ano pa ba ang mas urgent kaysa yung pagbigay mo ng pagpugay, pagpapahalaga sa pagkasawi ng mga bayani nating piloto? Hindi ko maintindihan ano yung urgent matter. Pakipaliwanag ko no. Attorney Claire Castro, ano yung urgent matter na pinuntahan ng Pangulo o inasikaso ng Pangulo kaya hindi niya nabigyan ng pansin ang pagsalubong sa bangkay ng dalawang bayaning piloto. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong palaging panonood sa ating channel. Nakakatulong po tayo sa tribong Talaandig sa Bukidnon. Namimigay tayo ng yero at pako para ma-repair ang sira-sira nilang bahay. And then, halos wala silang kaldero. Kung meron man, butas-butas. Plato nila, sira-sira na. So ito, yung mga nabigyan natin ng yero at pako, namimigay na rin nato lubos-lubusin na lang, namimigay tayo ng kaldero, plato, kutsara, baso at iba pang gamit sa bahay. Panoorin niyo ang video na ito, kasama kayo sa pagtulong sa tribo. Karon naa nami diri si Ilaya ug mao na ni kadtong balay nga nahatagan og yero ug karon ila na gyud gi ulian kay nahuman naman sila og atop apan ang yang dingding trapal pero human na ang atop niya nga yero nga nahatag sa ilaha. Lansang Plincent o gero o mauna ni siya ang nahatag sa ilaha nga yero. Maayong hapon tatay. Maayong hapon sa dahil sa amon man nga human na. Human na tatay oh. Human na gyud. Oo. Abo na lang ang kulang o. Oo. Ang kulang na mo suga kay mangit-ngit yung gabi. Wala mo isuga kay ngit-ngit mo gabi eh. Wala. Oo. Ispat 30 taon. Lagi so tagaan ka na mo tatay og kuan. Solar light. Oo, kay naaman may mga Salamat stock nga na may stock nga solar light nga ihatag sa sama sa inyo nga walay mga suga. Oo, so karon mo man na gyud ang balay ni tatay og maayo na. Hindi na kulang ani. Oo, so ang dingding kay trapal inyong gi dingding. Oo, dayon kawayan ang inyong gi sa uban nga. Kawayan lang. Oo. Ayom na. So tatay unsa ang imong maistorya bahin sa nahatag sa inyo nga sen og karon maayo na ang inyong balay, nakabalay na mo. Kami pasalamat kid ni gihatagan mi og hinabang ni sir. Di na mi makaon nakauli na mi sa among balay nga di na gid mi ulanan. Kay ang problema mo guna mo sa una
mag-ulan basa taon Mm. na karon nakauli naman mi kay giyatagan naman mi ugsin Mm. among mapuy-an Mm. na salamat na gyud mi kay di na mi ulanan. Mm.